Nako, ito yung posibleng mangyari. Maglalaglagan sila. Ah, itong mga isinabit sa mga pagde-deliver ng pera dyan sa compound ng Office of the Ombudsman. Alam nyo, itong opisina po ito ng Ombudsman ay nandito ho sa ngayon ang kalyeng yan ay Senator Miriam Defensor Santiago dito sa Diliman, Quezon City. Anti-graft body. Ibig sabihin yung opisinang yan ang lumalaban para sa mga laban sa korupsyon. Pag mayroong mga corrupt government official, sila nag-iimbestiga, sila ang nagdidisiplina at sila nagpapail ng kaso sa Sandigang Bayan. Pero dito po sa sinabi ni Ramil Madriaga na siya mismo ang nag-deliver ng pera dahil inuutos sa kanya. Nadali ng pera, magkano ba yun? Ilang 30 or 35 million ba yun? Napakalaking pera niyan. Dinala sa compound ng ombudsman. Tapos, nung iwanan yung kotse, pinaiwanan daw dun sa compound, pati susi. Tapos pinaalis at iba yung kumuha. At nung mga panahong yon, si Ombudsman Martires ang nakapwesto dyan na isa sa malapit kay dating Pangulong Duterte. Hindi ka naman maa-appoint yan sa ombudsman kung hindi kilala ka ni Duterte. At inamin ngayon, kahit sa mga interview, inaamin ni former Ombudsman Martires na hindi raw ito totoo, pero talagang siya daw ay malapit sa Duterte. Kung talaga daw bibigyan siya ng pera ng mga Duterte, bakit daw idadaan pa sa ibang tao? Yan ang kanyang palusot. Pero ang problema, yung kilala, ang apelyido ay kilala, na ngayon ay ang balita ko ay nandiyan pa rin sa ombudsman, kaya hinahunting na nga po ng grupo ni na Ombudsman Remulla kung anong status niyang si prosecutor ba yan? Prosecutor o kung anong posisyon niya si kilala. Dahil yung kilala ang isa sa mga tinukoy na may kinalaman doon sa i-deliver na pera kung para saan yun hindi natin alam. So kaya posible hong maglalagan ngayon pa lang, sabi ni Martires, wala daw siyang alam dyan. Hindi daw yan totoo. Yan ang kanyang general denial. Wala siyang alam dyan. Ay problema, tao niya si kilala eh. Under niya si kilala. Sa tingin ba ninyo, gagawin ng tao niya na tumanggap ng pera, masangkot sa pera niya nang walang kinalaman ng iba? Siya lang. Hindi yan 100,000. Hindi yan 1,000,000. Napakaraming milyon na i-deliver ayon kay Ramil Madriaga. At dahil dyan, expected na naman natin na magdidinay ang mga yan. Ito na ngayon. Pinagpapaliwanag na ng office ni Ombudsman Remulla itong si kilala kung ano ang kanyang masasabi yan sa akusasyon na yan. At pag hindi siya nakapagpaliwanag na katanggap-tanggap ng kasalukuyang ombudsman, meron siyang pananagutan. At posibleng madamay dyan ang dating ombudsman Martires. Yung kanyang pagdidinay, normal lang yun. Hindi naman talaga aamin yan eh. Pero ano nga ba ang naging performance ni Martires ng mga panahon yun, di ba? Pati nga yung kaso ni Senador Joel Villanueva dinismiss ng malabo pa sa sabaw ng pusit. Kung anong pamamaraan na dismiss yan. Yung mga ganyan controversial. Ngayon, hindi pa siya tapos, controversial na naman. Ang sinabi ngayon ni Assistant Ombudsman Miko Clabano, tagapagsalita ng Office of the Ombudsman, hindi nila ito binabaliwala. Talagang kanilang hahanapin ang totoo dito. Kasi gusto nilang malinis ang ombudsman na dapat independent, walang korupsyon, kasi anti-graft body. Sila nga yung kalaban at lumalaban sa mga korap. Bakit nasangkot sa ganyang pag-deliver na nakakalulang milyones ang nakaraang administrasyon? Kaya dapat lang na kanilang liwanagin ito. So, malamang maglaglagan itong mag-among ito, si Martires at saka si kilala. Dahil silang dalawa ho ang pwedeng maipit dyan. Ano ang kapalit ng milyong-milyong i-deliver? Nasa kotse, compartment ng kotse. Kulay pula raw yung kotse na nag-deliver. Si Madriaga daw mismo nag-deliver. Pinaalis daw siya matapos sabihin, iparada mo dyan yung kotse, tapos umalis ka. Iwan mo yung susi. Ganun ang operation, parang pelikula. Iwan mo dyan. Kami nang bahala. Pag nakuha namin kung ano mang nandyan, tsaka mo kuhanin ang kotse mo. Ganon ang dating eh. Grabe ha. Natindi kayo.
Ang pag-compound ng isang opisina, matindi po ang epekto niyan at damage niyan doon sa particular office. Hindi pangkaraniwang opisina ang ombudsman. Yan po ay sensitibo, independent body, constitutional body, impeachable official ang official dyan. Tapos biglang may deliver ng ganyang pera. Wow! Tapos sasabihin nyo matino yung opisinang yan nung araw. Paano naging matino kung ganyan? Naloko na. Any comment, reaction, malaya po kayo. Okay? At ngayon, huwag nating ibaliwala. Sa halip dapat talagang tutukan itong issue na kinasasangkutan ni Saldico tungkol sa korupsyon. Dahil dapat managot. Huwag na nating madaliin ngayon ang ombudsman kasi nagsalita na sila na hindi naman sila tumitigil. Hindi totoo raw na sila ay nagpapabaya. Maingat lang sa dokumento dahil gusto nila plunder. Okay yan. Pabor tayo dyan. Ayaw niya ng pangkaraniwang corruption issue o pangkaraniwang anti-graft ang ipahil nila. Gusto nila plunder para walang laya. Kulong kagad. Kasi pag plunder ang kaso at na-justify sa Sandigang Bayan, may probable cause na meron sa kasong plunder at automatic yan, warrant to para siyang i-issue at huhulihin. Pag nahuli, kulong ka. Kung 5 taon ang trial, 5 taon ang pagkakakulong. Kung 10 taon ang trial, 10 taon ang pagkakakulong. Yan ang gusto ng ombudsman. Maganda po yun. Kasi kung pangkaraniwang corruption issue, baka available pa yan, makalaya. So plunder, walang bail yan. Okay? Hindi naman pwedeng sabihin lang may edad na, mga bata pang senador eh. Mga bata pang congressman naman yung mga kinasuhan eh. Bata-bata pa, kaya pa yan. Kaya si Saldico ang inaabangan, saan ba ito kakampi? Meron ba siyang kakampihan o wala sa kanyang pagbabalik sa bansa? Kasi siya ay may mga akusasyon laban sa mga Duterte noon, tapos bandang huli may mga akusasyon sa kasalukuyang gobyerno under President Marcos. So yun ang aabangan natin. Saan siya maninindigan? Pero ang ating paniniwala at advice na rin siguro, nasa kanya yan kung susunod o hindi. Kung meron kang ebidensya, laban kahit kanino, pangatawanan mo. Huwag kang mamili ng kakampihan. Kung meron kang ebidensya magpapatunay sa iyong sinasabi, ay pangatawanan mo. Pero kung hindi yan, totoong ebidensya at paninira lang, may pananagutan yan. Lalong dadami ang kaso mo. Pero kung meron kang ebidensya, panindigan mo. Huwag mong ililigtas ang kahit sino. Kasi mga Pilipino ang biktima. Pera ng bayan ang nawala. Kaya dapat lang ay managot. Ayun. Yun po yun. Malinaw na malinaw yan. Abangan. Please like and share.